Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si OFW Party List Representative si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Magandang hapon po, Congresswoman. Hello po, good afternoon. Rex, good afternoon po dito po sa ating Target on Air, sa ating mga OFW, sa inyo pong lahat. Magandang hapon po. Salamat po, Congresswoman, doon po sa pagunlak po sa tawag po namin. At kamusta po yung naging pagbisita niyo po sa ating mga kababayan, particular po dyan po sa Singapore at saka po sa Taiwan na Congresswoman? Rex, alam mo, ako'y naliligayahan dahil nakasama natin ang ating mga kababayan, ang mga OFWs natin, skilled, ang ating mga household service worker, lahat po ng Pinoy na nasa Taiwan at nasa Singapore. At kami naman po ay naging speaker po doon po sa sinabi nating town hall meeting ng ating mga OFW leaders, ng ating mga Pinoys there. Ganun din po sa Independence Day at Migrant Workers Day celebration nila. At ma'am, bali, ano po yung mga karaniwang mental health problem na nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa abroad, ma'am? Opo. Alam mo, Rex, ang nakakagulat at saka ikinakalungkot natin sa OFW Party List ay hindi natin alam na dapat na-highlight natin yung mga mental health needs ng ating mga OFWs, especially dahil kagagaling lang natin sa mga global events, kagaya ng pandemic, nitong COVID-19, pati yung mga geopolitical events na nangyayaring kaguluhan. Ang ating, tayo'y very keen dahil meron nga tayong lumabas na isang published study ng psychosocial distress ng Filipino migrant workers natin, particularly yung kinandak ni Dr. Veronica Ramirez na supported din ng University of Asia and the Pacific, DOST, Philippine Council for Health Research and Development, na nag-i-indicate na totoo na napakarami nating mga kababayan OFWs ang nakakaranas ng mental health sa kanilang mga host country. Meron tayong pag-aaral, Rex, na meron tayong 917 million na mga OFWs all over the world na nakakaranas ng mental health. Ano ang ibig sabihin nito? Okay. Unang-una na, dito napag-alaman natin sa Taiwan at saka dito sa Singapore, yung mental health problems na to ay nanggagaling dahil dito sa mga anxiety disorder, yung nagiging depressed sila, na kasama rin pala sa mental health Rex, ang bipolar, yung paranoia, yung panic attack, at saka yung takot, asthma at mga distress, lalo na siyempre ang layo naman nila sa kanilang mga pamilya. Dahil dito rin sa pandemic, dahil sa quarantine issues na ito mga economic stressors, aggressors during employment, pati yung ang hirap nilang mag-adjust sa new culture at yung mga maltreatment ng mga employer nila. Kasama lahat yan, Rex. At, ma'am? Yes. Ano to, ma'am? Bali, nais nyo rin po bang palakasin po yung interagency system para po dun sa ating mga psychological distress OFW, Congresswoman? Definitely. Kasi gustong-gusto natin na para makahingi sila ng mga tulong para sa ating mabigyan natin ng tulong ang ating mga OFWs, kinakailangan kasi muna tanggapin natin sa ating sarili na may problema. Ngayon, kinakailangan talaga mag-seek tayo, turuan natin sila na makapag-seek ng professional help para sa ito usually ang last resort ng mga kababayan nating OFWs na inclined sila na una, hihingi muna ng tulong sa mga pamilya, sa mga kaibigan, kasi ayaw na nilang magdagdag pa ng burden sa iba pang mga tao na hindi naman nila close. Ngayon, yung iba naman ay nagkakaroon na lang ng alternative medicine o yung sinatawag nating self-medication at yung social vulnerability na talaga namang very evident pagka meron kang ganitong klaseng mental health. Yung iba naman, mga unscientific practices, Rex, such as yung humihingi sila ng tulong, pati ba naman mga traditional folk healers, or yung, siyempre yung relying tayo God for the healing, okay, nandoon yun. But ang sinasabi natin, Rex, kinakailangan
ang ating mga OFWs, magkaroon sila ng health insurance on a larger capacity o yung mas malaking kapasidad dahil ito nga yung fear na natatakot silang magsumbong dahil baka yung mga iba ipa-deport sila, hindi na sila papagtrabahuhin ng kanilang mga employer. Yung iba natatakot sila na Rex na magkaroon ng mga negative judgment, yung kahihiyan nila, yung ma-embarrass sila dahil ay sira yata ulo niyan, diba? Kinakailangan iwasan natin yan, huwag natin siyang pansinin. Yung social stigma, saka yung loss of faith, lalo na yung reputasyon sa mga pamilya nila na, oy, kasama yan sa mga siraulo, iwasan natin yan. Nahihiya sila sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila. At bali, ma'am, ano po masasabi ninyo dahil doon po sa pagsama sa bilateral labor agreement, doon po sa mga host country, na magkakaroon po ng mas madaling access po ng one-site mental facility at service po, ma'am? Yes. Alam mo ba, kinakailangan talaga itong ating mental health facilities natin na ito, kinakailangan maiayos ng gusto. Unang-una na, yung bilateral labor agreement natin sa ating mga employer, kinakailangan mapalakas natin to. Kailangan yung mga recommendation natin ay maging maayos. Mag-conduct tayo ng mga awareness campaign, yung in-enhance natin yung interagency referral system para ma-repatriate natin yung mga distressed OFWs natin. Dapat i-utilize natin at gamitin natin yung implementasyon na mahigpit ng Interagency Medical Assistance Program or IMRAP. Ito kasi yung developing yung competency sa mga mental health professionals natin, maging sa diplomatic or foreign post natin, kinakailangan i-engage natin sila. Kasi, di ba, Rex, ang importante kasi dito, makahaba natin, mabroaden natin yung accessibility and availability ng mga mental health services sa local and community levels natin sa Pilipinas. At ma'am, bali, meron po ba kayong datos kung gaano po karaming mga OFW nasa Taiwan at Singapore po, ma'am? Okay. Ang ating OFWs na nasa Singapore ay almost 215,000 OFWs, whether professional siya, mga 60% professionals, mga skilled workers, at 40% yung mga unskilled workers natin. Dito naman sa Taiwan, sa MECO, teka muna, sorry ha. Ang Singapore, 115,000. Ang MECO, 215,000. Nagpabaliktad lang ako, Rex. 215,000 OFWs or Filipinos or migrant workers natin kasi mas marami tayo sa MECO, Taiwan, kesa sa Singapore. Message po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga OFW, at maraming salamat po, Congresswoman Marisa del Mar Magino. Ma'am, mensahe po sa publiko. Okay. Rex, of course, dito sa ating Target on Air, nagpapasalamat po ako sa oras na binigay niyo po sa OFW Party List. Ang inyo pong Congresswoman Marisa del Mar Magino ay nandito para maging kaagapay ninyo, maging sandata ninyo, at maging hope ninyo na kung anuman mga problema ang pinagdadaanan ninyo ay kasangga nyo kami, kakampi nyo kami, at hindi po namin kayo iiwanan. Iisipin nyo po na makapag-communicate lamang po kayo sa ating OFW Party List FB, sa ating OFW Party List Supporter FB or YouTube, upang sa ganun ay pwede rin nyo naman po iparating kay Kuya Rex. Di ba? Pwede ba, Kuya Rex? Opo, ma'am. Na pwede rin pong iparating sa inyo at kayo na po ang maghatid sa ating opisina sa Congress. Or meron din po tayong Rex sa OFW Tulong at Servicio Center sa Ayala Mall, Manila Bay, Macapagal, Parañaque on the 4th floor. Open po yan Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. At hari nawa, iisipin ko po na bigyan po natin ng pagkakataon na ipakita po natin ang pagmamahal natin sa ating mga family members, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa dahil nangangailangan po sila ng kalinga. At naiisipin po nila na kahit wala sila sa inyong mga tabi, ay minamahal niyo po sila. Ganun din po para maging matatag po sila na makayanan nila yung mga paghihirap, pagdurusa at homesickness dahil po sa pagkawalay nila sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya yung ating mga OFWs na nakakaranas po ng mental health, tutukan po natin ang ating mga kalusugan. Pipilitin po natin through our bilateral labor agreement na ma-improve po ang inyong work condition, ang inyong work environment, ang kanilang mga kapasidad para maka-adjust
sa culture, religion, and practices po ng host country nila. Maraming salamat, Rex. Maraming salamat po. Apo, at mismo itong action center po namin na Congresswoman Magsino, kumbaga gagamitin po natin Yes sa mga po. OFW. Kumbaga Ay, magiging salamat. tulay po kami. Salamat naman, Rex. Thank you so much. I will really appreciate that. At tandaan niyo po, kung ano man po yung maitutulong natin, ay huwag po kayo magkatubili at ipaalam niyo lamang po sa atin sa OFW Party List at any given time. Nandyan po kami para sa inyo. Apo, salamat po, Congresswoman Marisa Del Mar. Salamat. Ingat po palagi, ma'am. Thank you. God bless us all. Thank you. Maraming salamat po. Anong mga batas ang kailangan ng taong bayan? Anong mga proyekto ang nakapila para sa distritong kanilang nasasakupan? Ang mga kasagutan sa inyo sa House Represent dito sa Target on Air. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.